Araling Panlipunan, Kabanata 6, Ang Pamana ng Greece, Demokrasya 2000-323 BCE. Mapag-uusapan natin ang kasaysayan ng Greece ngayon. Ang mga sinaunang Greek ay isa sa mga unang grupo ng taong naniwala na ang bawat isa ay may kakayahang mangatwiran at mag-isip. Dahil dito, mayroon silang karapatang makilahok sa pamamahala ng kanilang estado. Sa katunayan, pinaniniwalaan nila ito ay isang mahalagang katungkulang dapat nilang ginagampanan. Ang mga institusyong politikal na itinatag ng mga Grego o Greek ay nakaugat dito. Mahalaga ring bigyang diin ang kanilang paniniwalang ang bawat isa ay may kalayaang ipahayag ang nasa sa isip at kung kinakailangan ay maipahayag ang taliwas na opinyon o pananaw ng walang takot. Sa larang na ito, pantay-pantay ang bawat isa. Sunod naman ay ang kalagayang geographical. Ang Greece ay nasa timog silangan ng Europe. Nasa hilagang silangan ng Greece ang Turkey dahil ito ay isang tangway na papaligiran ng dagat ang tatlong gilid nito. Sa silangan ay ang Aegean Sea at sa timog ay ang Mediterranean Sea, habang ang Ionian Sea naman ang nasa kanluran. Hindi katulad ng mga unang kabihasnan sa India, China at Egypt, ang kabihasnan sa Greece ay lumago sa paligid ng dagat at hindi sa tabing ilog. Dahil dito, ang kabihasnang nalikha nila ay tinawag na thalassocracy o sea civilization. Ang dagat ay nagsilbing daan para sa pagbuklod ng kultura ng mga Greek at ng paglinang ng iisang kultura. Ang maritime trade ay naging mahalagang haligi ng buhay ng mga Greek, lalong-lalo na sa harap ng limitadong yamang lupang matatagpuan sa kanilang teritoryo. Nag-angkat ang mga Greek ng tanso mula sa Cyprus, kabayo at kahoy mula sa Syria, garing o ivory at glass mula sa Egypt. Ang kagubatan ng Crete ay naging mahalagang pinagkukunan ng kahoy para sa kanilang mga barkong pangangalakal. Ang mas malaking bahagi ng lupa sa Greece ay mabato. Dahil dito, limitado lamang ang uri ng halamang na kaya nilang itanim, tulad ng olives at ubas. Ito rin ang dahilan kung bakit naging masigla ang pakikipagkalakalan ng mga Greek gamit ang dagat at ang pagtatag ng mga kolonya sa ibang landas. Kinailangan nilang kumuha ng mga produkto tulad ng trigo or wheat mula sa ibang lugar. Mahirap suportahan ang malaking populasyon dahil ang makikitid na lambak ay hindi nagbigay ng sapat na sukat ng lupang maaaring pagtamnan. Malaki ang papel na ginampanan ng pisikal na katangian ng Greece sa paghubog ng karakter ng mga Greek at ng kanilang kabihasnang nalinang. Ang kanilang hilig sa pakikipagkalakalan sa ibang dagat ay napalakas ng mahaba at bako-bakong baybayin. Bilang panghuli, ang klima sa Greece ay Mediterranean. Ang temperatura sa buong taon ay katamtaman lamang. Hindi ito nagiging lubhang malamig o mainit. Umuulan lamang dito kapag taglamig o winter. Ibig sabihin, madalas na maaraw sa buong taon. Sunod naman ay ang kabihasnan ng Aegean, Minoan at Messenian. Una nating tatalakayan ngayon ang kabihasnang Minoan noong 2000 to 1400 BCE. Natuklasan ni Sir Arthur Evans, isang English archaeologist, ang unang ebidensya ng kabihasnang Minoan noong 1990 hanggang 1905. Siya ang nagbansag ng salitang Minoan para tukuyin ang matandang sibilisasyong natagpuan niya sa isla ng Crete. Batay sa alamat ni King Minos, ang pinuno ng isla, hindi mga Greek ang Minoans sa kanilang wika, relihiyon at maging sa panlipunang mga estruktura. Tila sila ay produkto ng pagsasanib ng mga nanirahan sa Crete at mga nanlusob dito mula sa Asia Minor noong 2900 hanggang 2200 BCE. Natagpuan ni Evans ang mga labi ng palasyo ng palasyo ay ang indoor plumbing na nagdadala ng tubig para sa paliligo at pambuhos sa palikuran o flush toilet. Mababanaag sa magagarang pinta sa mga dingding ng tahanan ang karaniwang gawain ng mga Minoan noon, tulad ng mga larong pampalakasan at mga pesta. Batay sa mga kasuotan ng kababaihan sa mga pintang natuklasan, maaaring
sabihin na ang panahon ng mga Minoan ay panahon ng kaunlaran. Ang uri ng pamumuhay ay marangya. Ang kayamanan ng kabias ng Minoan ay tila nakaugat sa malaking pakikipagkalakalan sa ibayong dagat. Ayon sa mga eskolar, maaaring ang dahilan nito ay ang pagiging commercial empire ng sibilisasyong Minoan, kung kaya't hindi na ito kinakailangan magtayo ng mga estrukturang pansangga para maprotektahan ang sarili. Maaari ding sabihing dala ng lakas ng kapangyarihan at impluwensya nito, walang kayang kumalaban sa lakas ng kanilang hukbong pangdagat. Sa pagitan ng 1,400 hanggang 1,200 BCE, ang sibilisasyong Minoan ay natapos. Hanggang sa ngayon, wala pa ring tiyak na konklusyon hinggil sa tunay na dahilan kung bakit bigla itong nawala. May ilang nagsabing ito ay dalas ng kalikasan tulad ng lindol o pagputok ng bulkan. Ang iba naman ay nagsabing maaari ito ay dulot ng matagumpay na pananakop. Kahit ano pa man ang tunay na kadahilanan, ang kabias ng Minoan ay kumatawan sa gintong panahon ng kasaysayan ng Greece. Sunod naman na tatalakayin natin ay ang kabias ng Mycenaean noong 1,600 to 1,200 BCE. Ang sibilisasyong Mycenaean ay lumago sa Peloponnesus sa mainland Greece. Ang pag-usbong nito ay ang palatandaan ng Bronze Age sa kasaysayan ng Greece. Si Heinrich Schliemann ang unang gumamit ng salitang Mycenaean para tukuyin ang kanyang mga natuklasan sa lugar ng Mycenaean sa hilagang silangan ng Peloponnesus noong 1876 CE. Ang paghuhukay sa lugar ay naglantad ng mga pader na may kapal na 200 pi ang sukat. Malinaw na ito ay itinayo bilang proteksyon. Ang mga kutang ito ay nakatayo sa ibabaw ng mabatong tagaytay ng bundok. Ang pagkakaroon ng mga kuta sa lugar ay maaaring patunay na ang mga Mycenaean ay madalas na nakararanas ng digmaan o ng banta ng digmaan. Ang bronze ang pangunahing metal na ginamit nito para sa pakikidigma. Ang limitadong kayamanan ng lupa ang nagtulak sa mga Mycenaean na makipagkalakalan at paminsan-minsang manalakay ng mga karatig na lugar. Ito rin ang nagtulak sa kanila na sakupin ang mga karatig na isla sa silangang Mediterranean na gayon din ang pananakop ng Knossos noong 1450 BCE. Ayon sa mga eskolar, ang matagumpay na pananakop sa Knossos ay maaaring natulungan ng pagsabog ng isang maliit na bulkan sa hilaga ng Crete na may 18 milya ang layo. Ang pagsabog na ito ay lumikha ng malaking tidal wave na tumama sa Crete na nakawasak dito. Inayos muli ng mga Mycenaean ang Knossos. Nawasak ito ng tuluyan noong 1380 BCE ng lindol at sunog. Ang pagkasira ng sentro ng sibilisasyong Minoan ang naghudyat ng paglipat ng sibilisasyong Aegean sa Greek mainland sa ilalim ng mga Mycenaean. Sunod naman na pag-uusapan natin ay ang lungsod ng Troy. Sa pamamagitan ng paghango ng mga palatandaan mula sa kwento ni Homer tungkol sa Trojan War na inilarawan niya sa kanyang akdang Ilaad, matagumpay na nahukay ni Heinrich Schliemann, isang German archaeologist, ang labi ng Troy sa Ionian Peninsula sa Turkey noong 1871. Ang kwento ng Trojan War ay tungkol sa pagdukot kay Helen, isang reynang Greek ni Paris, isang prinsipe ng Troy at ang inulunsad sa pagsasagip sa kanya ang kanyang asawa na si Menelaus Spartan. Ayon sa alamat, ang pagkubkob sa Troy ng mga Greek upang bawiin si Helen ay tumagal ng 10 taon hanggang napagpasiyahan nilang bumuo ng isang malikhaing pamamaraan upang talunin ang mga Trojan. Gumawa sila ng malaking kabayong gawa sa kahoy o Trojan horse kung tawagin, kung saan nagkubli ang ilang mga Greek at inaalay ito sa mga Trojan bilang regalo. Sa pag-aakalang ito ay alay ng kapayapaan at pagtanggap ng pagkatalo ng mga Greek, ipinasok ang higanting kabayo sa loob ng lungsod ng Troy at nagdiwang ang mga ito. Wala silang kaalam-alam na ang mga Greek ay naghihintay lamang ng pagkakataon para mabuksan ang mga trangkahan mula sa loob. Ito ang nagbigay daan sa pagkapanalo ng mga Greek sa digmaang kinilalang Trojan War. Sunod naman ay ang Dark Ages. Noong 1200 BCE, ang mga Mycenaean Greek ay nakaranas ng paulit-ulit na pananalakay ng mga mananakop na nagwasak ng kanilang mga kuta at nagpahina sa kanilang kapangyarihang politikal at ekonomiko sa Peloponnesus.
Kapuna-punang ito rin ang panahon kung kailan ang mga Egyptian at ang mga Hittite ay sinalakay na tinawag na maywagang peoples of the sea. Ang mga Dorian Greek ay gumamit ng isang dialektikong Greek at nagmula sa hilagang kanluran at hilagang sentral ng Greece. Ang paghahari nila sa Peloponnesus ang naghuyat ng pagsisimula ng tinawag na Dark Ages ng Greece. Ang mga Dorian ay hindi kasing unlad ng mga Mycenaean. Hindi sila marunong magbasa at magsulat. Ito ang maaaring dahilan kung bakit tinawag noon ang panahon nila ang Dark Ages. Sa kanilang pananakop at paghahari, marami sa mga kahangahangang nagawa ng mga Minoan at Mycenaean ang naglaho. Ang kalakalan sa ibayong dagat na napanatili ng mga Mycenaean ay nawala. Ang mga lungsod ay nasira at nawala rin. Bagamat ang mga kagamitan at armas ay naging gawa sa bakal, ang produksyon ay bumaba sa subsistence level o halos hindi sapat na sa kanilang pangangailangan. Ang mga monumental architecture ay pinawalang halaga at ang sistema ng pagsusulat ay kinalimutan. Sunod ay ang panahon ni Homer. Habang nabago ng pananakop ng Dorians ang mga elemento ng pamumuhay ng mga Greek, ito rin ang nagbigay daan sa pagpupunla ng mahalagang elemento ng kulturang Greek. Dahil nawala ang kanilang kaalaman sa pagsusulat, natuto ang mga Greek na gamitin ang salita bilang pamaraan upang maisalin ang kanilang kaalaman sa mundo ng mga henerasyon at mapalaganap ang kanilang pinahahalagahan sa pamamagitan ng mga epiko at kwento. Sa panahong ito, lumabas ang pinakamahusay nilang mga brood o ang mga lumilibot na makata na humahabit ng mga kwento tungkol sa mga bayani na kumatawan sa kanilang mga mithiin. Si Homer ang kinikilalang pinakatanyag na bard noon. Sa pamamagitan ng kanyang mga kwento, nabuo ni Homer ang kamalayang nagtaguyod ng karakter at mga mithiin ng mga Greek. Ang Iliad at Odysseus ay ang dalawang pinakadakilang epikong ginawa niya. Ito ay tungkol sa kabayanihan ni Hector, Achilles at Odysseus. Sila ang kumatawan sa mga dakilang mithiin ng mga Greek na tinawag na Arete.